Naging mapayapa sa kabuuan ayon sa Philippine National Police. Bilang ng mga nalunod, mas mababa kumpara noong nakaraang taon. Pagbiyahe ng mga tren na mayroong 4 na bagoon sa linya ng MRT3 tuwing peak hours sinimula na ng Department of Transportation. Paghahanap sa 2 tripulante ng tumaob na MV Honghai 16 nagpapatuloy. Investigasyon sa sanhi ng aksidente nagsimula na ayon sa Philippine Coast Guard. Random Manual Audit Committee inilunsad para sa 2025 midterm election. Vice President Sara Duterte naniniwalang may common vision si Senator Amy Marcos at Congresswoman Camille Villar na gaya ng mga pambato sa pagkasenador ng PDP laban. At kwento ng pamilya at pag-ibig tampok sa Wish Date Spring. Ilang OPM hitmakers binigyang kulay ang nakakaantig na istorya ng Wish Day. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, April 21, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Sakay na nag-iisang UNTV Radio Mobile Booth. Naririto tayo ngayon sa Balintawak Toll Plaza kung saan patuloy pa rin ang pagdaan ng mga motorista na nanggaling sa mahabang bakasyon noong nakaraang long weekend. At una sa mga balita ngayong tanghali. Matapos ang isinagawang annual maintenance sa linya ng mga tren, sinimula na ngayong araw ng Department of Transportation ang pagdideploy ng tren sa linya ng MRT3 na mayroong 4 na bagon na bibiyahe tuwing rush hour. Layo nito na tugunan ang inaasahang dami ng mga pasahero tuwing peak hours. Mula sa Pasay City, makibalita tayo kay Benedict Samson live. Benedict, gaano karaming pasahero ang kayang i-accommodate ng isang tren na mayroong 4 na bagon dyan sa MRT3? Magandang umaga, Ella. Ayon nga sa Department of Transportation ay mahigit 1,500 na mga pasahero na yung kayang makasakay sa isang biyahe ngayon ng Metro Rail Transit o MRT Line 3. Mula sa 3-car train set, simula ngayong araw ay gagawin ng 4-car train set ang babiyaheng tren ng MRT Line 3 tuwing rush hour. Mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi aarangkada ang tren na may 4 na bagona. Sa pag-ikot kanina ni DOTR Secretary Vince Dizon kasama sina Department of Information and Communication Technology Secretary Henry Aguda at MRT3 General Manager Michael Capati, napansin nila ang pagluwag ng pila ng mga pasahero matapos ang pagde-deploy ng tren na may 4 na bagona. Bukod sa dagdag na bagona, pinag-aaralan din ng DOTR at DICT ang pagkakaroon ng cashless transaction para sa mga bumibili ng single journey tickets. Bandang May or June, meron tayong i-testing na carousel na hindi ka na kailangan bumili ng bill card. Pwede credit card mo, pwede cellphone mo, Gcash, lahat. Pwede na. Hindi ka na kailangan pumila. Tap ka na lang, pasok ka na. So, yun yung mga pinag-aaralan sa tulong ng DIC. Plano rin na maglagay ng free wifi access para sa mga pasahero. Ela, sa ngayon ay tuwing rush hour pa lamang sa umaga at hapon itong ganitong setup ng tren na may 4 na bagon
at pinag-aaralan din ng DOTR at MRT3. Yun nga patuloy na ganitong setup para sa lahat ng oras ng biyahe ng tren. At yan muna ang ating update mula rito sa Pasay City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Walang naitalang aberya ang ahensya ng Bureau of Immigration sa operasyon nito sa Ninoy Aquino International Airport sa kasagsagan ng mahabang bakasyon. Ayon kay Immigration spokesperson Dana Sandoval, malaking bagay na hindi nagsabay-sabay ng biyahe ang mga pasahero para maiwasan ang siksikan sa paliparan. Sa inaasahan namang pagbabalik ng mga bakasyonista, nagtalaga na ang BI ng karagdagang 48 tauhan sa NAIA. Ayon sa operator ng NAIA na New NAIA Infracore, umabot sa tinatayang 1 milyon ang mga pumasok at lumabas ng bansa nitong nagdaang long holiday. Matagumpay na nasagip ng Coast Guard Clearing Outpost at Deployable Response Group ang isang 30 anyos na lalaki na muntik nang malunod habang naliligo sa beach kahapon sa may area ng Taberna, Bawang, La Union. Base sa impormasyon ng Coast Guard District Northwestern Luzon, nasagip ang nasabing lalaki habang nagsasagawa sila ng Baywatch Patrol. Napansin ng mga ito ang isang lalaki na kumakaway. 30 metro ang layo mula sa Pampang at humihingi ng saklolo. Agad naman siyang sinagip ng 3 Coast Guard at binigyan ng atensyong medikal. Base sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, sinasabing nakainom ng alak ang nasabing lalaki nang maligo ito sa dagat ng mag-isa hanggang sa namalaya na lamang nito na inanod na siya ng mga alon sa malalim na bahagi. Muli namang nagpaalala ang mga otoridad sa publiko na huwag maligo sa beach ng mag-isa, lalong-lalo na kung nakainom ng alak upang makaiwas sa anumang aksidente. Dumating sa bansa ang nasa 10 pang Filipino mula Odar Menchi Province, Cambodia. Ang mga ito ay ligtas na napabalik sa Pilipinas sa tulong ng Cambodian Law Enforcement at Philippine Embassy sa Phnom Penh. Sila ay sinalubong ng mga kinatawan mula sa Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration at Interagency Council Against Trafficking. Plano ngayon ng Department of Agriculture na maipatupad ang port tracking system sa baboy na layong i-monitor ang lahat ng dinadaanan nito mula farm gate hanggang sa mga retailers upang masiguro na patas ang presyong ipinapataw dito. Mula sa Marikina City Public Market, ang detalye hatid ni Mia Alonzo live. Mia, kailan ang target ng Department of Agriculture na maipatupad itong tracking system sa mga baboy na ibinebenta sa mga pamilihan? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ayon nga sa Presidente and CEO ng Food Terminal Incorporated o yung FTI, target na maisagawa at maipatupad ito sa darating na Mayo. Ito'y bunsod ng nakikitang pagtaas pa rin ng presyo ng karneng baboy sa merkado. Sa isinagawang pag-iikot kaninang umaga dito sa Marikina Public Market, pangunahing umagaw ng pansin ng mga opisyal ang hindi pa rin pagsunod sa ibinabang maximum suggested retail price o MSRP sa karneng baboy. At mayroon pa rin nagbebenta ng mataas na halaga taliwas sa itinalagang presyo sa napagkasunduan sa pork industry. Patuloy nag-iit ng mga retailer ang mataas na presyo na kuha nila sa farm at sa mga biyahero. Kaya nila hindi sila makapagbaba ng presyo sa retail side. Kaya naman kaugnay nito, layo ng Department of Agriculture na matapos na ang detalye ng tracking system, maging ang pagpapaayos nito or ang approval sa interdepartment maging sa interagency. Tinetrace po natin yung
from the farm, yung mga inputs nila, then pagpasa sa mga biyahero, pagpasa sa slaughterhouse, hanggang sa wholesaler, retailer. So tinitignan ho natin na gusto naman natin kumita naman lahat. Ayaw naman natin may malugi. Ayaw natin may mga trabahong mga mawawala. Sa paraan din aniya ng tracking system, makikita kung saang site ang may mataas na presyo, kaya nagiging apektado ang presyo nito sa pamilihan. Ella, sa kasalukuyan habang isinasaayos pa itong tracking system, panawagan patuloy ng Department of Agriculture sa mga retailer, gayon din sa farm, gayon din sa mga biyahero na sana ay sumunod sila doon sa ipinatutupad na MSRP upang habang wala pa itong ipatutupad na tracking system na ito ay maramdaman na yung stable na presyo ng karneng baboy sa merkado. At yan muna ang latest update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo. Ibabalik na ng Department of Education sa buwan ng Hunyo ang pagsisimula ng klase sa lahat ng mga pampublikong paaralan na gaya noon bago pa umiral ang pandemya. Ayon sa DepEd, magbubukas ang klase sa lahat ng public schools para sa school year 2025 to 2026 sa darating na June 16. Nauna nang inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang unti-unting pagbabalik ng DepEd sa dating school calendar. Makararanas ng Danger Level Heat Index ang Metro Manila ngayong araw at 18 pang mga lugar sa bansa. Batay sa forecast ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Aabot ng nasa 42 degrees Celsius hanggang 44 degrees Celsius ang mararanasan sa mga sumusunod na lugar. Kasama dyan ang Metro Manila, Dagupan City, Pangasinan, Bacnotan, La Union, Apari, Cagayan, Tuguegarao City, Kasiguran, Aurora, Subic Bay, Olongapo City, San Ildefonso, Bulacan, Sangli Point sa Cavite at Ampulong, Tanawan, Batangas. Gayon din ang San Jose Occidental, Mindoro, Puerto Princesa City, Palawan, Daet, Camarines Norte, Masbate City, Pili, Camarines Sur, La Granja, La Carlota, Negros Occidental, Dumangas, Iloilo City, Catarman, Northern Samar at Zamboanga City sa Zamboanga del Sur. Ang matinding init ay maaaring magdulot ng iba't ibang health issues, pangunahin na ang heat stroke, kaya magbao ng pananggalan o magsuot ng mga preskong damit. Naging payapa ang kabuuan ang nakaraang long holiday base sa monitoring ng Philippine National Police. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, walang naitalang major untoward incident ang PNP sa nakalipas na mahabang bakasyon. Gayunman, mayroong naiulat ang PNP na 31 mga kaso ng nalunod. Subalit mas mababa pa rin anya ang naturang bilang kumpara sa 43 naiulat noong isang taon. Basay sa datos ng PNP, mula sa 31 kaso ng pagkalunod nitong long weekend, 19 sa mga ito ay pawang mga adult, habang 12 naman ang minor de edad. Dagdag pa ni Tuanyo, 26 sa mga ito ang nasawi, 3 ang naisugod sa pagamutan habang 2 ang agad na nasagip. Patuloy pa rin hinahanap ngayon ng Philippine Coast Guard ang 2 pang tripulante na nawawala mula sa tumaob na MV Honghai 16 sa Occidental Mindoro. Ayon sa PCG, sa ngayon ay sinimula na rin nila ang pagsasagawa ng inisyal na investigasyon kaugnay sa nangyaring pagtaob ng naturang dredging vessel. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, ilan na ba ang kumpirmadong nasawi sa tumaob na MV Honghai 16? Ella, siyam na yung mga tripulanteng kumpirmadong nasawi sa pagtaob ng dredging vessel na MV Honghai 16 sa Occidental Mindoro noong nakaraang Martes, ayon yan sa Philippine Coast Guard.
Bahagi ang mga biktima ng 25 crew member ng barko kung saan 13 ang Pilipino at 12 ang Chinese nationals. Unang nasagip ng mga mangingisda ang 6 na Pinoy at 8 Chinese individuals. Sa ngayon, tiniyak ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan na hindi tumitigil ang kanilang tauhan sa pagsasagawa ng search and rescue operations para sa iba pang nawawalang tripulante. As of yesterday, kahit kasi Semana Santa yung mga tauhan natin ay tuloy-tuloy yung kanilang search and rescue operations. 2 na lang sa 10 missing natitira. And as we speak, diving operations are still ongoing. Bukod sa underwater search operation, nagsasagawa rin ang mga tauhan ng PCG ng Seaborne Patrol para tingnan kung may posibilidad na tumagas ang karga nitong langis. Kargado ang MV Honghai 16 ang umaabot na 2,000 litro na langis at 30 litrong krudo. Kasabay nito, sinabi ni Gavan na magpapatuloy ang Maritime Casualty Investigation o MCI upang matukoy ang dahilan ng pagtaob ng barko. Bahagi rin ng investigasyon na tukuyin ang aspeto ng kaligtasan sa nangyaring insidente. Ipatatawag din niya ang may-ari ng tumaob na dredging vessel bilang bahagi ng due process. The MCI actually has already been proceeding without undermining the operational part of them. So nakafocus tayo ngayon dun sa search and rescue, but the initial steps ng MCI ginagawa na rin. Ella, sinabi rin ng PCG na nagsimula na yung pag-uusap sa isang pribadong salvager kaugnay nga ng pag-aalis ng barko mula doon sa bahagi ng karagatan sa Occidental Mindoro. Ngunit hindi pa rin ito natitiyak kung kailan ito aktual na isasagawa. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Bilang paghahanda pa rin sa nalalapit na May 2025 midterm elections, inilunsad ngayong umaga ng Commission on Elections ang Random Manual Audit o RMA Committee. Kabilang sa mga kasapi nito ang Department of Education, Philippine Statistics Authority at ang Philippine Institute of Certified Public Accountants. Mula sa Pasay City, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano yung magiging trabaho nitong komite na inilunsad ng COMELEC at gaano ba kahalaga yung pagkasagawa nitong Random Manual Audit? Magandang tanghali aga, itong Random Manual Audit o RMA, ito ay nakasaad sa batas sa Republic Act 9369. Ito yung Automated Election Law. At dito sa prosesong ito ay tinitingnan ng team yung mga balota, mano-mano nila itong binibilang ang mga boto mula sa mga presinto na pipiliin randomly at titingnan na kung gaano ka-accurate o gaano tamang binasa ng mga makina yung balota sa eleksyon. Dito nga inaalam ng team yung accuracy ng machine o itong automated counting machines o ACM na gagamitin sa 2025 elections. Gagawin ang RMA pagkatapos ng halalan mula alas 8 po yan ng umaga hanggang alas 6 ng gabi araw-araw sa loob ng mahigit isang buwan. Titingnan ng RMA team kung tama ba ang lumabas na resulta ng eleksyon sa isang presinto sa binasa naman ng makina. Sa May 12, 2025 elections, pipili ng 762 cluster precincts na mano-manong bibilangin ang mga boto sa mga balota. Samantala para sa online internet voting ng mga Pilipino abroad, ay pipili ng isang post para isailalim sa Random Manual Audit. Noong nakaraang 2022 presidential elections, nasa 99.9% ang accuracy rate ng mga makina na ginamit ng COMELEC. Kasama sa Random Manual Audit ang Department of Education, Philippine Statistics Authority o PSA, Philippine Institute of Certified Public Accountants at iba pang stakeholders tulad ng PPCRV at gayon din ng NAMFRED.
Samantala, aga kaugnay pa rin ng 2025 midterm elections. Mamayang gabi ay magkakaroon na ng deployment. Una itong deployment ng mga balotang ipapadala sa iba't ibang mga bansa o sa iba't ibang mga lugar dito sa ating bansa. Nauna na kasi yung mga balota sa iba't ibang mga bansa na doon sa mga lugar na hindi pinapayagan ang internet voting. Pero dito sa Pilipinas, unang magdi-deploy mamayang gabi. At inaasahan natin na ang unang padadalhan ng mga balota ay dyan sa Mindanao Region dahil malalayo ang mga lugar na yan at panghuli naman dito sa National Capital Region o NCR. Yan man ang ating update mula dito sa Pasay City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Iimbestigahan ng Commission on Elections ang 4 na kandidato na sinasabing nangangampanya noong Huwebes at Biyernes. Sa isang panayam, sinabi ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na nakatanggap sila ng mga sumbong mula sa netizens tungkol sa patuloy na pag-iikot ng mga ito sa kabila ng ipinatupad na campaigning ban. Ayon kay Chairman Garcia, laganap sa social media ang pagpapakilala ng mga ito sa mga naturang araw noong bakasyon. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na may common vision para sa bayan sina Senator Amy Marcos at Congresswoman Camille Villar na tulad sa mga pambato sa pagkasenador ng PDP laban. Sa isang pahayag, sinabi ng Vice Presidente na nagkakaisa sa iisang layunin para sa bayan ang mga senatorial bet ng PDP laban at kabilang na anya rito sina Senator Amy Marcos at Congresswoman Camille Villar. Hangad umano ng mga ito na gawing payapa at masagana ang Pilipinas. Naniniwala rin si VP Sara na kaya nitong buwagin ang anyay political division sa bansa. Nauna nang kumalas sa alyansa para sa bagong Pilipinas ang presidential sister kasunod na ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Habang nananatili pa rin sa alyansa ng administrasyon si Congresswoman Camille Villar. Pinuna ng ilang kongresista ang timing ng pag-endorso ni Vice President Sara Duterte ng ilang senatorial candidates sa gitna ito ng napipintong impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Noong nakalipas na linggo lamang nang i-endorso ni Vice President Sara Duterte ang re-electionist na si Senator Amy Marcos. Kasunod ito ng pag-alis ng senadora sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang kontrobersyal na pagsuko ng Philippine government kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. April 13 naman ang ipost ng kilalang taga-suporta ni VP Duterte na si Attorney Harry Roque ang mga larawan na ito ng mag-amang sina dating Senate President Manny Villar at Las Piñas Representative Camille Villar na tumatakbo ring senador sa 2025 midterm elections. Sa caption ni Roque, inilagay nito, "Politics is addition after all," o mahalaga ang pagdadagdag ng mga kakampi sa politika. Si Congresswoman Villar ay kabilang pa rin sa alyansa para sa Bagong Pilipinas ng Administrasyong Marcos Jr. Pinuna ng ilang kongresista ang pag-eendorso ng mga senatorial candidate ni VP Duterte. Ilang linggo ito bago ang midterm elections. Ayon kay Lanao del Sur 1st District Representative at House Assistant Majority Leader Sia Alonto Adjong, iginagalang niya ang karapatan ni VP Sara na i-endorso ang mga kandidatong nais nitong suportahan. Ngunit questionable para sa kanya ang timing at implikasyon nito sa gitna ng napipintong impeachment trial ng Vice Presidente. Dagdag pa nito, dahil sa nalalapit na paglilitis sa Senado, tila sinusubukan na umano ni VP Duterte na bumuo ng ugnayan. Hindi naman ikinagulat ni House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega ang Senate endorsements ng pangalawang Pangulo. Anya, natural lang na naghahanap na umano ito nakakampi para sa nalalapit na Senate impeachment trial. Kasabay nito, hinikayat ng House Leader ang Senado na gawing patas at walang impluwensya ng political affiliations ang impeachment trial. Wala pang pahayag kaugnay ng issue si VP Duterte.
Marso nang sabihin nitong hindi na umano siya mag-e-endorso ng kandidato sa 2025 elections dahil nabudol na umano siya noong nakaraang eleksyon. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi kinatigan ng pre-trial chamber ng International Criminal Court o ICC ang iling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na limitahan ang mga dokumentong pagbabatayan ng identity o pagkakakilanlan ng mga sinasabing biktima ng war on drugs na gustong makisali sa kaso ng dating Pangulo. Sa 20 pahinang kautusan na inilabas ng pre-trial chamber, nagpasya itong tanggapin ang mga dokumentong ipinanukala ng ICC registry bilang pagkakakilanlan ng mga biktima, kabilang ang SSS, GSIS at UMID cards, driver's license, postal ID, NBI at police clearance at kahit sedula at baptismal certificate. Katwiran ng PTC, sapat naman ang safeguards sa proseso ng pagtanggap ng mga biktimang makikisali sa kaso para maiwasan ang mga fake victims at pandaraya. Una nang hiniling ng kampo ng dating Pangulo na limitahan lamang sa national ID at passport ang mga dokumento na pagbabatayan ng pagtanggap sa mga nagpapakilalang biktima ng war on drugs upang maiwasan ang anilay mga pandaraya dito at huwag masingitan ng mga magpapakunwaring mga biktima na gustong makatistigo laban sa dating Pangulo. Nagpahayag ng pagkabahala ang ilang mambabatas sa mga umunoy mga fake account sa social media na naglalaman ng mga papuri kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng pananaliksik na inilabas ng Israel-based research group na Kyabra na nagsasabing 1/3 ng mga accounts sa X o ang dating Twitter na puro papuri kay Duterte at pagbatikos naman sa korte ay pawang mga peke. Ayon sa mga mambabatas, posibleng maisapanganib na mga fake account na ito ang demokrasya ng bansa. Dagdag na mga ito, hindi lang basta nakikita o nababasa ang laman ng mga fake account na ito, kundi sila mismo ang nagpapasimula ng usapan online. Sa ngayon, ang dating Pangulo ay nananatiling kandidato sa pagka-alkalde sa Davao City kahit pa ito ay nakakulong sa International Criminal Court sa The Hague. Nasa kustodiya na ng Philippine National Police ang 3 suspect sa pagpaslang sa negosyanteng Chinese na si Anson Kue at driver nito. Kaugnay nito, itinuturing ng case solved ng PNP ang pagpaslang kahit mayroong pang 2 suspect na pinaghahanap. Narito ang report ni Lea Ilagan. Sa kustodiya na ng pambansang pulisya ang 3 sa suspect sa pagpaslang sa negosyanteng Chinese na si Anson Kue at driver nito na si Armani Pabilio. Ito ay matapos na maaresto ang mga ito ng mga otoridad noong nakaraang linggo. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, 2 sa naturang suspect na nakilalang sina Richardo David at Raymart Katikista ay naaresto ng PNP Anti-Kidnapping Group sa Rojas, Palawan noong Biyernes ng gabi. Habang ay 3 suspect na Chinese naman na nakilalang si David Tan Liao ay sumuko sa mga otoridad noong Sabado ng hapon. Natatakot po siya na maaaring papatay din po siya. At meron po siyang personal po na reason but which we will later reveal po once we have the clearance. Sinabi din ni Brigadier General Fajardo na mayroon pang 2 Chinese suspect na hinahanap ang mga pulis. May tinitignan po kaming anggulo na posible po na Pogo-related po ito. But maliban pa po doon ay meron po kaming isa pang anggulo na we have a very solid lead na tinitignan na hindi lamang kidnapping for ransom ang pakay ng grupo na ito nung kuhanin po nila si Ginoong Anson Tan. Si Kue ay huling nakita noong March 29 nang umalis ito sa kanyang opisina sa Valenzuela City. Base sa report, naibigay pa ng pamilya ni Kue ang demand na ransom na nasa halagang $20 million subalit pinatay pa rin ang mga ito ng mga suspect.
Sinasabing dinala ng mga suspect sina Ke sa May Kawayan, Bulacan kung saan ang mga ito pinaslang. Natagpuan ang bangkay ng dalawa noong April 9 sa Rodriguez, Rizal. Sa isang pahayag, sinabi naman ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na solve na ang kaso at malapit na nilang matunton ang mastermind. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Opisyal nang nagsimula ngayong araw ang taunang balikatan exercises sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at sundalo ng Estados Unidos. Ito na ang ika-40 iteration ng balikatan at lalahukan ng 14,000 mga sundalo. Mula sa Camp Aguinaldo, may report si Ryan Lacanlale live. Ryan, mayroon bang bagong isasagawa sa mga pagsasanay ngayong taon? Yes, magandang tanghali, Ella. Sa unang pagkakataon ay magsasagawa ng Integrated Air and Defense o Missile Defense na isasagawa sa Subic, Zambales sa susunod na linggo bilang bahagi ng balikatan exercise ngayong taon. Lalahukan ng nasa 14,000 sundalo ng Pilipinas, Estados Unidos at Australia ang balikatan exercise. Ito na ang ika-40 iteration ng pagsasanay na nagsimula pa noong 1991. Ngayong umaga, pinangunahan o panauhing tagapagsalita si U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, at Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Present din ng ibang ambasador ng iba't ibang bansa gaya ng French Ambassador, Canada, Australia at United Kingdom. Nasa 20 bansa naman ang magiging observer sa pagsasanay. Sa unang pagkakataon ay magiging bahagi ang bansang Czech Republic, Lithuania, Poland at Netherlands. Full battery testing ang aspeto ng balikatan ngayong taon. Kabilang sa mga isasagawang pagsasanay ang missile defense, counter-landing at live fire exercise at maging ang maritime strike. Bukod dito ay mayroon ding humanitarian efforts at infrastructure projects. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., nagpapakita hindi lang ito ng pagsasanay ng lakas kundi pagpapakita ng magkatuwang na pagtugon ng mga bansa na nakatuon sa pagtatanggol sa mga mamamayan, pagpapanatili ng kapayapaan at paghahanda sa mga kinakaharap na mga hamon. Tatagal ang pagsasanay, Ella, hanggang sa May 9 sa susunod na buwan. At kinumpirma din ng US na kasama sa balikatan exercise sa pagsasanay ang Nemesis anti-missile ship ng Estados Unidos at ang mid-range capability missile system. At yan muna ang latest mula dito sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Dalawang bagong komite ang binuo ng Philippine National Police para tutukan ang nangyayaring kidnapping at pagkalat ng fake news sa bansa. Alamin natin ang detalye ng ulat mula kay Leia Ilagan live. Leia, sino yung mamumuno sa naturang mga komite at ano yung nagtulak sa liderato ng PNP para buuin ang mga komite na yan? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Ang bagong komite ay tatawaging Joint Anti-Kidnapping Action Committee o JACAC na pamumunuan ni Deputy Chief for Investigation, Police Lieutenant General Edgar Alan Ocubo. Ang JACAC ang tututok sa mga nangyayaring kidnapping sa bansa. Nais ng pamunuan ng Philippine National Police ang mabilis na aksyon upang masolusyonan ang mga insidente ng kidnapping o tuluyang mapigilan ito sa pamamagitan ng paglansag sa mga sindikato ng KFR sa bansa. Ang hakbang ni General Marbil ay bunsudatin ng sunod-sunod na kidnapping lalo na ng mga Chinese national sa Pilipinas. Isa pa sa binuong komite ng PNP ang Joint Anti-Fake News Action Committee o tatawagin namang JAFNAC. Ang JAFNAC ay pamumunuan ni Deputy Chief for Operations Police Lieutenant General Robert Rodriguez. Layo naman ito na mapigilan ang pagkalat ng mga maling impormasyon sa social media na naghahatid ng kalituhan at panik sa publiko.
Sinabi ni General Marbil ang kidnapping at pagpapakalat ng fake news ay parehong nakababahala sa publiko kaya dapat itong bigyan ng pansin ng pambansang pulisya. Aga? Maraming salamat, Leia Ilagan. Napanatili ng Baguio City Police Office na generally peaceful ang syudad sa nagdaan long holiday. Ayon sa pamunuan ng Baguio City Police Office, walang naitalang anumang kaso ng pagnanakaw sa kabila ng dagsa ng mga tao sa City of Pines nitong long weekend. Ang detalya hatid sa atin ni Grace Doctolero live. Grace, gaano karaming turista ba ang dumayo dyan sa City of Pines nitong long holiday? Yes, Ella, ayon sa Baguio City Local Government Unit, aabot sa 150,000 na turista ang umakyat sa Baguio para sa long weekend. Sa pangkahalatan, naging mapayapa ang long weekend sa City of Pines. Naitala ng Baguio City Police Office ang pagbaba ng insidente ng krimen sa lungsod. Ayon kay Police Colonel Roel Tagel, ang City Director ng Baguio City Police Office, mayroon lamang 16 na vehicular incidents ang naitala. Sa kabila ng libo-libong turista ang umakyat sa lungsod ng Baguio, ay masayang ibinalita ni Police Colonel Tagel na zero theft o walang naitalang kaso ng pagnanakaw o focus crime incidents sa syudad. Actually, hindi lang theft, yung lahat ng focus sa crime natin, So, throughout the Holy Week, ay zero po tayo, Wala pong naganap. Nagpakalat ang Baguio City Police Office ng nasa 600 na police personnel para magbantay sa seguridad ng lungsod. Dagdag dito ang nasa 400 na cross multipliers. Ayon pa kay Tagel, malaking tulong ang BCPO View app sa mga bisita kung saan naging convenient at secured ang paglalakbay nila sa lungsod. Implan na kalmang paglalakbay. So actually, yung implan na kalmang paglalakbay stands for kaagapay sa ligtas at maginhawang paglalakbay po dito sa Baguio City. So it covers yung public safety plan, security plan, traffic plan, and pinaka-importante po yan yung dissemination po ng mga information that every resident and tourist na kinakailangan nila. Ella, sa ngayon nga ay nakabalik na sa kanilang probinsya ang mga bisita at nung mga taga Metro Manila. Sa ngayon, ang temperatura ngayon dito sa Baguio ay naglalaro sa 17 hanggang 25 degrees Celsius. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Tatlong kampo ng pulisya sa Bicol Region ang nilagyan na rin ng kadiwa ng Pangulo sa pangunguna ng Police Regional Office 5. Layon pa rin ito na maihatid sa ating mga kababayan ang mga pagkain na mabibili sa mas murang halaga. Mula sa Masbate City, may report si Jerry Galicia live. Jerry, ano-anong mga kampo dyan sa Bicol yung nilagyan na rin ng kadiwa ng Pangulo? Ng Pangulo sa mga Provincial Police Office sa lalawigan ng Camarines Sur, Sorsogon at Isla ng Catanduanes na nilagay na Police Regional Office o PRRO 5. Nagbukas na nga 3 kadiwa ng Pangulo Store sa Bicol Region para na rin maka-avail ang mga pamilya ng mga PNP personnel ng abot kaya, murang halaga at sariwang produktong agrikultura sa kanilang lugar. Ang kadiwa ng Pangulo ay isang flagship program ng pamahalaan na nilalayan ng mapahusay at mapabuti ang food accessibility at masuportahan ang local agricultural enterprises. Sa pamagitan nito, direkta makakakuha ng produkto ang mga mamimili mula sa mga producer. Inilusad ang naturang proyekto sa Camp Colonel Juan Querubin Miranda sa Camarines Sur, Camp Salvador Escudero Sr. sa Sorsogon at Camp Francisco Camacho sa Catanduanes itong nakaraang linggo. Ayon kay Police Regional Office PRO 5 spokesperson Lieutenant Colonel Malu Kalubakib, bukas ang kadiwa ng Pangulo Store sa publiko
tuwing 15 at 30th ng bawat buwan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. At posibleng magkaroon ng adjustment sa schedule ng dates kapag natapat tuwing weekends upang matiyak na magkakaroon ng access pareho ang vendors at consumers. Ang inisyatibong ito ay nagsimula mula ng magpapagkasunduan sa pirmahan ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng Regional Office ng Department of Agriculture at ang PRO5. Kabahagi din sa naturang proyekto ang mga partner agencies at mga stakeholder gaya ng National Irrigation Administration o NIA, Department of Labor and Employment DOLE, Department of Trade and Industry DTI at iba't ibang institusyon ng mga magsasaka. 11 naman ng mga food exhibitor ang nakilahok sa pagbubukas ng kadiwa ng Pangulo sa lalawigan ng Camarines Sur. Aga nakatakda naman maglunsad ng kadiwa ng Pangulo sa Masbate, PPO sa April 23 at sa April 30 naman sa probinsya ng Camarines Norte. Yan na balita, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia. Nadiskubre ng Korea Customs Service ang tumataas na bilang ng pagtatangkang pagtakpan ang mga dayuhang produkto. Karamihan ay mula sa China bilang Korean exports upang makaiwas sa malawakang taripa ni US President Donald Trump. Umabot sa 29.5 bilyong won o katumbas ng mahigit 1.1 billion pesos ang halaga ng mga paglabag sa pinagmula ng produkto sa unang quarter ng taon kung saan 97% ay patungo sa Estados Unidos. Ipinakita ng investigasyon na kabilang dito ang mga materyales para sa baterya at surveillance camera na galing China ngunit pinekeng gawang Korea. Bumuo na ang ahensya ng isang special task force upang pigilan ang mga illegal na export at protektahan ang mga lokal na kumpanya. Inakusahan ni Ukraine President Volodymyr Zelensky ang Russia ng muling pag-atake sa ilang rehiyon sa bansa. Ito ay matapos na ideklara mismo ni Russian President Vladimir Putin ang 30 oras na tigil putukan sa gitna ng labanan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ayon kay Zelensky, ilang oras pa lamang matapos mag-umpisa ang ceasefire, sunod-sunod na ang mga insidente ng pag-atake, pambobomba at paggamit ng mga drone ng mga puwersa ng Russia sa Kyiv at sa iba't ibang rehiyon sa Russia o sa Ukraine. Bago ang long holiday, muling nagtagisa ng galing sa volleyball court ang 4 na team sa Paco Arena. Mas matitinding bakbakan sa second round ng UNTV Volleyball League Season 3 kung saan muling nakakuha ng panalo ang AFP Lady Gunner at Comelec Suffragettes. Ang detalye sa report ni Jed Naresina. For holiday at walang inaksayang oras pa ang AFP Lady Gunner matapos nilang dominahin ang DFA emissaries sa loob lamang ng 3 straight sets. Nanguna sa opensa ang best player of the game na si Sergeant Iya Yongko na nakapagtala ng 26 points, kabilang ang 23 attacks sa 3 solid blocks. Ang performance na ito ang nagpabagsak sa depensa ng DFA kaya nakuha ng AFP ang kanilang 6th win sa score na 25-13, 25-20 at 25-16. Pinagtrabahuan nila yung kung ano yung ininsayo namin before this game. So yun, nakita naman namin yung sipag nila. Para naman sa emissaries, pagbubukusan nilang ma-execute sa games ang mga bagay na kanilang ginagawa sa trainings. Actually, yung sa game namin today, nagkulang lang kami ng konti sa effort. Nandun naman yung sistema namin, defense, offense patterns namin, nandun na naman. Pero siguro kulang pa ng konti. Nagdagan pa yung effort namin para masunod namin yun at ma-execute namin ng properly. Sa second game last Wednesday, muling nagpamalas ng galing ang Comelec Suffragettes.
na tinapos ang kanilang laban kontra PhilHealth Consulta Health Insurers sa 4 na set. Bagamat naagawan sila ng isang set, bumawi agad ang Suffragettes para selyuhan ang kanilang 8-win streak sa liga. Best player of the game ang import outside hitter na si Abigail Noval na nakapagtala ng 19 points. Kasama rito ang 16 attacks at 3 service aces. With a left hand. Nananatiling nasa top spot ang Comelec nang matapos ang match sa score na 25-20, 25-17, 22-25 at 25-13. Sa tingin ko, mas nag-service kami ng maganda kumpara sa kanila. Kasi sabi ko nga, ang volleyball, service-receive lang talaga. Kung sino makareceive, siyang mananalo. Ayun, at awa naman ng Diyos at nakareceive naman kami ng maayos. Bigumang makuha ang panalo. Focus pa rin ang Wellness Warriors sa pagpapalakas ng kanilang depensa, receive at service. Disadvantage sa amin yung wala sa blocking. Since sila Sabas, sila Gendol, yung tatlong spiker ng Comelec is talaga malalakas. Sa blocking, yun ang yun ang kulang talaga namin sa middle blocker. Balik aksyon ang liga sa darating na Miyerkules, April 23. Live pa rin mula sa Paco Arena. Maghaharap sa Game 1 ang DFA Emissaries kontra NHA Home Masters. Comelec Suffragettes laban sa BFP Lady Firefighters sa Game 2. At NCMH Wellness Warriors kontra PNP Lady Patrollers sa Game 3. Abangan ang pagpapatuloy ng second round preliminaries na mapapanood din via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jed Meresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang gabi na muling nagparamdam ng halo-halong emosyon ang hatid ng panibagong yugto ng Wish Date Concert sa Araneta Coliseum kagabi. Sa muling pagbabalik entablado, bagong mga karakter ang nagbigay buhay sa istoryang pinamagatang Spring. Narito ang report ni Jed Neresina. Handa ka bang muling magmahal kahit alam mong maaaring maulit ang sakit ng nakaraan? Always. Tatanggapin ko yan. Basta yung pagmamahal na deserve mo, is babalik sa'yo. Yun lang. Kahit masakit. Hindi na po. Kasi parang ayaw ko na po ulit maranasan yung naranasan ko po nung una. Isang kwento ng pamilya at pag-ibig ang muling umantig sa puso ng mga manonood sa 17th installment ng Wish Date Concert na pinamagatang Spring. Pinagbidahan ito ng rising star na si Kelvin Miranda, budding actress Angel Guardian, at phenomenal actress Miss Yula Valdez. Bagong istorya, bagong mga karakter, kaya ibang level din ang hugot sa bawat eksena. No, Christopher, I don't want to say goodbye. Roger. Please. Magpaalam na tayo hanggat kaya ko pa. Kasi hindi ako umaalis na hindi ako nagpapaalam. Alam mo na malapit na akong mawala. Sa muling pagbabalik sa entablado, hatid ng panibagong yugto ng Wish Date, ang mensaheng minsan, ang pagmamahal ay dumarating sa pinaka hindi inaasahang pagkakataon. Kung minsay may bitbit na sakit ang kahapon, ngunit sa kabila nito maaaring may sumibol na pag-asa para sa bukas. At sa edisyon ng Wish Date Concert kagabi, halo-halong emosyon ang naramdaman ng mga manonood at ang iba sa kanila ay nakarelate rin sa mga karakter ng istorya. Nakarelate ako kay Claudia kasi ako talagang fighter ako when it comes to love eh. Talagang, di ba siya, na-experience niya na 2 beses nasaktan siya. Ako, nakarelate ako doon kasi ilang beses din naman akong nasaktan sa pagmamahal.
pero hindi ako sumusuko. Mixed emotion po. Kasi masaya po nung una, pero nung ending nga po, walang happy ending, ganon. Kasi ina-expect ko po sa bawat story may happy ending, pero yung sa kanila po wala. Tagos din sa puso at tumatak sa bawat wisher ang pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak. Yung pagmamahal nung ina, parang yun yung pinakagusto kong naging part ng movie. Kasi although kahit na alam niya yung anak niya is nahihirapan, nananatili siyang malakas para sa anak niya. Yung pagmamahal po talaga ng isang magulang. Kasi hindi mo po basta mararamdaman sa sa ibang tao, hindi sa magulang po talaga. Dahil sila po yung unang may obligasyon sa atin. Sila po yung nagpalaki sa atin. Isang gabing punong-puno ng emosyon, talento at musika mula sa OPM Hitmakers ang natunghayan ng mga nanood sa pinakahuling installment ng Wish Date kagabi sa Araneta Coliseum. Hindi lang audience ang nag-enjoy, kundi maging ang mga aktor na gumanap sa kwento at performers na nagtanghal para sa wishers. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binigyang buhay ng original Filipino music o OPM Hitmakers ang panibagong installment ng Wish Date concert na pinamagatang Spring. Dahil sa line-up ng mga kanta sa Wish Date kagabi, iba't ibang emosyon ang bumalot sa buong Araneta Coliseum. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Mas dama ang isang istorya kapag may musika. Yan ang muling pinatunayan ng Wish Date concert kagabi sa Araneta Coliseum. Iba't ibang mga kanta ang nagbigay buhay sa Wish Date Spring sa pamamagitan ng live performances ng original Filipino music o OPM Hitmakers ng bansa. Music really moves people So, kunyari may story ka, di ba? Maganda yung story. It music enhances the story. Music totally, uplifts the experience, I think. Pag malungkot, pag dinaan mo sa kanta, di ba? Mas nagiging malungkot. So, I really think that that combination of theater, film, and music is a perfect idea. Ang nakakaantig na takbo ng kwento, sinabayan ng tagos sa pusong setlist kung saan hindi napigilan ng mga wisher na makising along sa bawat music. Pero pag may music, lalo na full orchestra siya eh. Napakaganda and it gives more meaning, more expression, at mas nakaka-touch sa audience yung complete ang song with complete music. Swak na swak ang bawat awitin sa mga eksenang nagbigay ng kilig, sakit at hinagpis sa bawat isa. Kahit ang mga singer, hindi rin maitago ang saya sa pagiging parte ng 17th Wish Date concert. Noon ko pa nga gustong mag-guest. Iniintay ko nga talaga na natawagan ako. Kasi syempre yung mga nakikita ko online, yung mga snippets, ang ganda, ang brilliant nung concept ng Wish Day. Tsaka pinag-isipan, pinaghandaan talaga yung pagkakagawa. Pinaghalong timeless music at current hits ang hatid ng mga performer upang magbigay ng memorable experience sa fans. Honestly, it's an amazing opportunity, like I said, na maging part din of this lineup. And of course, being able to perform it in Araneta and being able to perform alongside veterans. So, yeah, I'm just so happy.
Pati ang musical acts, nag-uwi rin ng unforgettable moments mula sa magkahalong stage play at concert kagabi. Nag-enjoy po ako at napaka-warm ng ating audience, napakabait, kind. Hindi ko ma-quantify, parang ano sila ready silang mag-enjoy. Imagine mo ang buong mundo ngayon nagkakagulo. Tayo rito nag-enjoy. Napakaswerte natin, di ba? Panibagong wish date ang kinagiliwan at kinapulutan ng aral ng mga wisher. Bukod sa Wish Date Spring, marami pang istorya ang ihahatid ng KDR Music House kasama ang Wish 1075 para sa bawat isa. Mga istoryang hindi lang puno ng aral, kundi tutumbasan rin ng mga awiting tatatak sa puso ng lahat. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling napatunayan ang ganda at talino ng isang Pilipina matapos na koronahan bilang Miss Eco International 2025 ang pambato ng Pilipinas na si Alexi Brooks. Tinalo ng Pinay Beauty Queen ang kanyang mga kapwa-kandidata mula sa iba't ibang mga bansa at siya ring itinanghal na Best in National Costume. Idinaos ang coronation night ng Miss Eco International 2025 sa Hilton Green Plaza sa Alexandria, Egypt kahapon, April 20. Sa isang opisyal na post, labis na pinasalamatan ni Alexi ang lahat ng mga sumusuporta, tumulong at naniwala sa kanyang kakayahan para irepresenta ang Pilipinas sa prestihiyosong beauty pageant. Sa isang larawan na ini-upload sa kanyang Facebook, makikita ang larawan ng lola ni Alexi na may captions na "Lola, I made it." Nauna nang sinabi ni Alexi na inspirasyon niya sa pagsabak sa pageant ang kanyang pinakamamahal na si Lola Basing na pumanaw noong nakaraang taon. Samantala, itinanghal naman na first runner-up sa 2025 Miss Eco International ang pambato ng Indonesia, second runner-up naman si Miss United Kingdom, third runner-up ang USA at fourth runner-up naman si Miss Ukraine. Mga kasangbahay, bilang bahagi pa rin ng advokasya ng UNTV na public service, malugod po namin kayong inaanyayahan bukas sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City para sa isasagawang medical mission. Sa mga nais pong magpakonsulta, meron po tayong libreng medical at optical check-up, libreng salamin sa mata, dental extraction, mga gamot at legal consultation. Magtungo lamang po sa Bagong Silangan Elementary School at magpa-register mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 21, versikulo 21 na nagsasabi, "Ang sumusunod sa katwiran at kagandahang loob, nakakasumpong ng buhay, katwiran at karangalan." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.